Last time, gumawa tayo ng short lecture sa kung ano ang pwedeng kaso sa isang married woman na nagkaroon ng anak sa ibang lalaki doon sa ibang bansa. Ngayon, may mga followers tayo na nagtatanong paano naman daw kapag ang isang married man ang nagkaroon ng anak sa ibang babae doon sa ibang bansa. Pero bago natin sagutin yan, pag-usapan muna natin kung ano ang concubinage. Ang concubinage ay nakocommit kapag ang isang married man ay ibinahay ang kanyang babae sa kanilang conjugal dwelling. O kaya naman siya ay nakipagsiping under scandalous circumstances sa ibang babae other than his wife. O kaya naman ay nanirahan na sila magkasama ng kanyang babae in any other place. Ito ay may parusang prisyon mayor in its minimum and medium periods o pagkakakulong ng 6 years and 1 day hanggang 8 years. Or 8 years and 1 day hanggang 10 years. Ang concubine naman o yung babae ng married man ay maaaring maparusahan ng destierro. Ibig sabihin ay pagbabawalan siyang pumasok sa certain places or pumunta doon sa lugar na pasok sa certain distance kung saan naman nandun ang residence noong asawa ng married man na nakarelasyon niya. Pero ito ay applicable lamang kung ang elements ng concubinage ay nakomit dito sa Pilipinas dahil nga, as a general rule, ang criminal laws natin ay enforceable lamang within the Philippine territory. So, kung ganon, wala na bang habol yung asawa ng married man? Okay, makinig kayong lahat. Under Republic Act No. 9262 o yung tinatawag din nating Anti-Violence Against Women and Their Children Act, pinaparusahan ng any act na maaaring mag-constitute ng psychological violence doon sa babae at sa kanyang mga anak. Ang psychological violence ay any acts or omissions na maaaring maging sanhi or maaaring makapagdulot ng mental or emotional suffering doon sa biktima. Isa dito ay ang marital infidelity. Ngayon, paano na kapag ang marital infidelity ay nakomit abroad? Sa isang kaso na nadesisyonan ng Supreme Court, sinabi na kahit na sa ibang bansa pa nakomit ang marital infidelity, kung ito ay nag-cause ng mental or emotional anguish sa part ng biktima na narito sa Pilipinas, maaari pa rin mag-exercise ng jurisdiction ang ating Philippine courts. Dagdag pa dito ay sinabi ng korte na hindi naman ang marital infidelity itself ang pinaparusahan under RA 9262, bagkus ay ang any acts na maaaring maging sanhi o maaaring makapagdulot ng mental or emotional suffering doon sa biktima. Kaya naman sa mga married man na nagkaroon ng illicit affairs abroad at nakapagdulot ng mental or emotional anguish sa mga asawa nila dito sa Pilipinas, you may run but you cannot hide from the Philippine law. O siya, ito si Attorney Ian na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli,